Naguguluhan pa rin ako nang makababa kami sa bus. Bakit parang totoo yung nasa panaginip ko? Bakit ko nakita si Heather? Bakit ko nakita si Agatha? Pahiwatig ba ito na si Agatha nga ang pumapatay sa mga kaklase ko? Nagbigay ng instruction si Sir Ryan. Kailangan daw bago mag 10 p.m. ay nandito na kami sa front ng Enchanted Kingdom. Alas 4 pa lang naman ang hapon. Mai-enjoy pa namin ang mga rides sa EK. Agad naman akong hinata kayo na Cindy at Miguel papasok sa theme park. Agad na bumungad sa amin ang carousel. Masasaya ang mga bata habang nakasakay sa kanya-kanya nilang mga kabalo. Napangiti ako pero napawi ito at napalitan ng nakot nang makita ko si Agatha na nakatayo sa may carousel. Doon tayo, aya ni Cindy sa amin ni Miguel at hinatak na naman nila ako. Sobra kaming nag-enjoy. Nasakayan namin ang Flying Fiesta, Rio Grande, Jungle Lug, Extreme and Space Shuttle. Grabe, halos sumuko kami pagkababa namin sa Space Shuttle, pero masaya. Alas 9 na nung makaramdam kami ng gutom. Anong gusto mo, Rosie? Tanong ni Cindy. Kung ano na lang yung iyo, yun na lang din ang akin. Sagot ko at tumango naman siya. Ikaw bakla, baling niya kay Miguel. Sasama na ako sa'yo. Bakla lagyan mo pa ng laso ng bibilhin mo sa akin, sabi ni Miguel. Para namang umi-epekto pa sa'yo yung lason. Ay nalason ka na nga, sabi ni Cindy. Gaga, lika na nga. Diyan ka lang, Rosie. Ayun at hinatak na ni Miguel si Cindy. Nag-aabang ako sa dalawa. Natatanaw ko sila. Nagbabangayan ang dalawang bruha. Ha. Umiling na lang ako at ibinaling sa stage ang aking attention kung saan may magician nag-perform. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik sina Cindy at Miguel. Nakapila pa rin sila hanggang ngayon. Habang silisilip ko si Miguel, ay nagitla na lang ako nang biglang sumulpot sa aking harapan si Rowan. Sinong inaabangan mo? Tanong niya sabay tingin sa likuran niya. Sina Cindy at Miguel, sagot ko. Si JM? Tanong niya. Hindi sila nakasama dahil mayroon daw silang family affair. Kaya pala hindi mo kasama. Sabi pa nito. Tinasan ko siya ng kilay. Bakit ka ba nandito? Mabubisit ka lang ba? Tanong niya. Hindi. Ngumisi siya. Tara, sabi niya sabay hawak sa mga kamay ko. Hoy, ano ba? Saan ba tayo pupunta? Tanong ko habang naglalakad kami at hawak niya ang kamay ko. Sa langit. Ano raw? Sa langit? Sa langit? What? Tumigil ako kaya napatigil din siya. Binawi ko ang kamay ko sa kanya. Anong langit ang pinagsasasabi mo? Bastos ka. Manyak. Sigaw ko. Kumunot ng noon niya. Ano bang langit kasi ang nasa isip mo? Habang nagpipigil ng tao. Ano bang langit ang sinasabi mo? Tanong ko. Itinuro niya ang Ferris wheel. Yan yung langit na tinutukoy ko. Kaya ngayon anong langit bang nasa isip mo? Napalunok ako. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa aking pisngi. Mapapahiya pa yata ako. Don't tell me, tukso ni Roel. Tumingin ako sa kanya at boom, humagalpak na siya ng tao. Sinapa ko nga, nakakainis ka. Tinakot mo ako. Sigaw ko. Ginawa niyang panangga ang dalawang braso niya. Okay, fine, sorry kung ibang iniisip mo. Sabi niya sabay tawa ulit. Sinapa ko nga ulit. Bahala ka dyan. Babalik na ako. Sabi ko at tinilikuran ko na siya, pero hinatak niya ako. Samahan mo muna ako. Sakay tayo sa Ferris wheel. Bakit ako pa? Ang dami-daming babae dyan na pwede mong isama. Ikaw ang gusto ko. No, mali. Ikaw ang mahal ko. Para akong estatwa nung binitiwan ni Fuel ang mga salitang yun. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at namigas. Ngumisi siya at hinatak na ako papunta sa Ferris wheel. Nanggagalaiti naman yung mga siningitan namin sa pila dahil nauna pa kaming nakasamay kesa sa kanila. Rosie, tawag sa akin ni Rowell na siyang nagpabalik sa akin sa tamang wisyo. Bakit? Tanong ko. Ngumisi siya. Siguro dahil nahalata niya ang kaba at pagkailang ko. Umusid siya kaya magkatabi na kami. Magkadikit na ang mga hita naming dalawa. Mas lalo akong nailang. Sana dito na lang tayo. Bulalas niya. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa leg at tenga ko. Napalunok ako. Mas gusto ko ito, yung tayo lang. Walang umi-epal, walang JM na epal. Naramdaman ko ang isa niyang kamay na pumulupot sa bewang ko at ang isang kamay sa baba ko. Ginalaw niya ang ulo ko para maiharap ang mukha ko sa kanya. Kung kanina ay nasa tapat ng tenga at lik ko ang labi niya, ay nakalapat na sa aking labi. Mahalin mo ako, Rosie, kahit konti lang. Sambit niya at ikiniskis na niya ang kanyang ilong sa ilong ko. Nakaramdam ako ng kuryente. Kaya napapikit ako. Kasi ako, handa akong ibigay ang buong pagmamahal ko sa'yo, may kahati man o wala. At lumapat na naman sa aking bibig ang malambot at mapupulang labi ni Rowan
na siyang nagpalamot sa aking puso. Matapos ang field trip na yun, ay para na akong bangkay dahil laging lumilipad ang isip ko. Normal ba ito para sa isang tao? Napabuntong hininga ako sa aking iniisip. Bakit ba kasi ginulangtang ni Rowell ang isip ko? Habang naglalakad ay nagtataka ako dahil wala akong nakikitang estudyante sa quadrangle. Tumingin ako sa relo ko. Maaga pa naman. Hindi pa ako late. Pero bakit nagbistulang ghost na ang school namin? Ano kayang nangyari rito? Kahit takang-taka ako dahil wala nga akong makita ng isang estudyante sa paligid, ay nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Mukhang si Manong guard lang ang tao rito ngayon bukod sa akin. Pagdating ko sa classroom namin, doon ko nakita ang halos lahat ng estudyante sa school namin. Nagkukumpulan sila roon. Excuse me, sabi ko habang pinipilit kong sumingit sa kumpulan ng mga estudyante hanggang sa makarating na ako sa unahan. Patuloy sa pagbubulungan ng mga estudyante at ganoon na lang ang pagkagulat ko dahil sa aking nakita. May namatay na naman sa classroom namin, sina Kael at Danny. Si Kael ay nakabigti habang ang katawan niya ay puro dugo dahil putol ang dalawa niyang kamay. Si Danny naman ay walang saplot sa ibaba at nakakalat sa sahig ang simbolo ng kanyang pagkalalaki. Napakabrutal ang pagkakapatay sa dalawa kong kaklase. Nakaramdam ako na kung anong mainit sa lalamunan ko, kaya tinabi ko isa-isa ang mga estudyante para makalabas at makalayo ako sa aming classroom. Agad akong nagtungo sa CR at sumuka sa lababo. Suka lang ako ng suka nang bigla akong makarinig ng hagulhol na nagmumula sa pinakahuling cubicle ng CR na ito. Tinitigan ko lang yung cubicle na yun. Nagdadalawang isip ako kung lalapitan ko ba ito o hindi. Pero lumakas ang pag-iyak, kaya namin napilitan akong puntahan yun. Dahan-dahan ang ginawa kong paghakbang. Nang nasa tapat na ako ng cubicle, hinawakan ko ang pinto at binuksan ito. Para naman akong binuhusan ng yelo dahil sa aking nakita. Si Agatha yung humahagulhol. Bumungad sa akin ang nakakatakot na mukha ni Agatha. Napasigaw ako at napatras ako sa cubicle na yun. Habang umaatras ako, napansin kong nababalot ng dugo ang dingding ng CR. Atlas lang ako ng atras. Napatigil lang ako nang tumama ng puwitan ko sa lababo. Napahawak na lang ako sa dulo nito. Lumalapit na naman sa akin si Agatha. Humihilig ang ulo niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa sobrang takot. Ano bang kailangan mo, Agatha? Talong ko habang umiiyak. Basang-basa na ang pisngi ko dahil sa walang humpay na pagtulo ng aking luha. Natatakot ka na ba, Rosie? Nakakatakot ang boses niya. Mas lalong kumabog ang puso ko. Please, Agatha, tigilan mo na ang pagpatay sa mga kaklase natin. Wala silang kasalanan. Natipatigil sa paglapit sa akin si Agatha. At dahil doon, ay kinabahan na ako lalo. Wala, mahinang sabi niya. Wala, ulit pa niya. Wala. Napapikit ako nang bigla siyang sumigaw. Mas lalo akong natakot sa mukha niya nang sumigaw siya. Mabilis siyang lumapit sa akin at sinakal ako. Sino ka para sabihin sa akin wala silang kasalanan? Ano mo ba ang sinasabi mo? Mahal kong kaibigan. Galit na tanong niya. Nahihirapan akong sumagot at nahihirapan rin akong huminga dahil sa pagkakasakal niya sa akin. Sabihin mo sa akin, Agatha. Sabihin mo kung ano ang ginawa nila. Humigpit ang pagkakasakal niya sa akin kaya mas nahirapan akong huminga. Humihilig ang ulo niya nang inilapit niya sa akin ang kanyang mukha. At dahil daw ay halos isang hibla nilang ang buhok ang pagitan naming dalawa. Agatha, hinahabol ko ang aking paghinga. Tumingin ako sa isang paligid at puro puti ang aking nakikita. May dalawang stretcher din sa tabi ko. Agatha, napatingin ako sa tumawag sa akin. Nakita ko sina Cindy at Miguel at JM. Hinanap ko agad si Rowell. Ayos, bakit ko ba hinahanap yun? Anong ginagawa ko rito? Nasaan ba ako? Tanong ko. Hinawakan ni Cindy ang kamay ko. Nasa likuran niya si Miguel habang si JM naman na nasa tabi ko. Nasa school clinic ka. Dinala ka rito ni JM, sabi niya sabay sulyap kay JM. Nakita ka niyang walang malay sa tapat ng CR ng mga babae. Paliwanag ni Miguel. Kinabahan ako, Rosie. Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Nag-aalala lang, sabi ni JM. Ngumiti na lang ako. Salamat, sabi ko. Bumaling ako kay na Cindy at Miguel. Ano nga palang nangyari kina Kael at Danny, tanong ko. Ayun, sa Biyernes ang libing ni Kael habang sa susunod na linggo naman ang kay Danny. Malungkot na sabi ni Cindy. Matanong nga kita, Rosie. Nananaginip ka ba tungkol kay Agatha? Kasi sinigaw mo ang pangalan niya kanina. Sabi ni Miguel. Agad akong dinapuan ng kaba. Sumulyap ako kay Jem at nakita ko ang pamutla niya. Pero hindi ko rin napagtuunan pa ng pansin. Oo, sabi ko na lang. Anong napanaginipan mo? Tanaw ni Cindy. Oh, sorry, nakalimutan ko na kasi. Tumango na lang si Cindy.
Okay ka lang ba talaga, Rosie? Singit ni JM. Nginitian ko siya. Oo, JM. Salamat ulit. Sagot ko at pinilit ko pang ngumiti. Ngumiri rin siya pabalik. Wala iyon. Kahit na sinong lalaki ay gagawin na yun. Lalo pa kung mahali ang taong tutulungan niya. Ewan ko pero wala akong naramdaman.